forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag nating kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay Glenn Ballesteros at CJ Borja, mga bumili ng sapatos, at maraming salamat sa inyo kaibigan. LaMarcus Aldridge, in-announce na ang pagre-retiro sa edad na 35 years old dahilan sa irregular heartbeat. Sa loob ng 15 years, inuna nga raw niya ang paglalaro sa basketball. Ngunit sa ngayon, ito na nga raw ang panahon para ma-priority niya ang kanyang kalusugan at ang kanyang pamilya. Naramdaman ito ni Aldridge mga kaibigan mula sa kanyang huling laban para sa Brooklyn Nets. Itong si Aldridge ay nakapag-post mula sa social media at sinabing ang kanyang puso ay ang naging concern kaya nagawa niya ang desisyong ito. Naramdaman nga niya ito during sa pagkatalo ng Brooklyn Nets laban sa Los Angeles Lakers noong nakaraang linggo. Para sa kanyang mga kaibigan, ito nga raw ang pinaka nakakatakot na pangyayari na na-experience niya mula sa kanyang buhay. Itong si Aldridge ay na-diagnose na nga noon mula sa isang Wolff-Parkinson at White syndrome, isang abnormality na siyang nagdudulot ng rapid heartbeat at naranasan nga niya ito noon sa kanyang rookie season noong 2007. Ngunit sa ngayon mga kaibigan, ramdam naman niya na naging maayos na ang kanyang pakiramdam ngayon matapos nga siyang lumabas sa isang hospital. Ngunit nagdesisyon na nga ito mga kaibigan na tapusin ang kanyang karir matapos ang 15 taon. Ang 7-time All-Star ay nag-sign kasama ang Brooklyn Nets noong March 28 at pumasok nga siya sa team na ito bilang naging starting center at na-miss nga niya ang dalawang huling laban kasama ang team. Ngunit napag-alaman naman na ito ay isang non-COVID-19 related. Ang Nets General Manager na si Sean Marks ay nagsabi na ang team ay buong sumusuporta para sa desisyon nitong ni Aldridge. Para sa manager, ito nga raw mga kaibigan ay napakahirap na desisyon mula kay Aldridge. Ngunit matapos nga raw ang careful consideration at mga pagsusuri sa mga iilang medical experts, ginawa nga raw niya mga kaibigan ang pinakamahusay na desisyon para i-focus ang kanyang pamilya at ang kanyang buhay matapos ang kanyang basketball career. Isang malaking kawalan na itong si Aldridge mga kaibigan para sa koponan ng Brooklyn Nets dahil matapos nga siyang mai-buyout ng San Antonio Spurs, siya ay nakapag-provide ng napakalaking impact para sa kanyang bagong team dahil ang 6'11" na si Aldridge ay nagkaroon ng napakahusay na performance mula sa kanyang 5 laban bago pa man ang nararamdamang heart trouble. Kabilang na nga rin dito na kung saan ay umiscore nga ito ng 22 points mula sa kanilang pagkapanalo laban sa New Orleans noong April 7. Ang number 2 pick noong 2006 NBA draft ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay mula sa kanyang posisyon na siyang nakapag-average ng 19.4 points mula sa kanyang career na nasimulan nga niya ito ng 9 season kasama ang Portland Trail Blazers. Ang Trail Blazers at General Manager na si Nell Olshey ay pinuri nga itong si Aldridge na siya nga raw ang isa sa pinakamahusay na player sa franchise history ng Portland Trail Blazers. Dahil sa kanyang 9 seasons kasama ang Portland, itong si Aldridge, nakikipaglaban man ito mula sa mga multiple injuries at health concerns. Ngunit mga kaibigan, kailanman hindi niya pinahintulutan na makakaapekto ito mula sa kanyang commitment para sa kanyang mga teammates at coaches mula sa loob ng court. Maging ang lahat ng mga tao mga kaibigan ay nakakabenepisyo sa kanyang ginawang outreach sa komunidad off the court. Hanggang sa napadpad nga ito patungo sa San Antonio Spurs at naglaro ng 5.5 seasons sa team na ito at napili naman bilang 5-time All-NBA selection. Ayon nga sa San Antonio's coach na si Greg Popovich, tinawag niya itong si Aldridge na isang consummate professional na may kasamang unique skill set at may malalim na respeto para sa game ng basketball. Dagdag pa ni Popovich, siya ay nagpapasalamat
mula sa kanyang contribution sa parehong on and off the court during sa kanyang panahon sa San Antonio Spurs. Ang head coach nga raw mga kaibigan ay proud na proud para sa kanya para gawin niya ang napakahirap na desisyong ito at pagtatapos pa niya na siya ay umaasa na siya at ang kanyang pamilya ay magiging masaya sa hinaharap. Sa parte naman para kay Aldridge mga kaibigan, pinapasalamatan niya ang tatlong teams na ito mula sa kanyang post at inuna nga niya rito ang Portland Trail Blazers mula sa mga hindi malilimutang taon na naidraft nga nila ang skinny Texas Kid. Pinuri rin niya ang kupunan ng Brooklyn Nets para sa pagpahintulot na siya ay bukas na maglaro sa kanyang tipong posisyon na kung saan maraming mga NBA teams na naghahanap ngayon ng more perimeter talent kumpara sa isang post player. Na-appreciate nga raw niya na siya ay kinailangan ng team para makapagbigay ng pagkakataon na makapaglaro at magamit ang kanyang talento sa team na ito. Itong si Aldridge rin mga kaibigan ay na-miss rin ang panahon mula sa katapusan sa kanyang rookie season para magpagaling sa sakit na ito. At siya nga ay napaupo ng 10 araw sa training camp noong 2011 matapos nga niyang muling maramdaman ang kanyang heart symptoms. Ang kanyang arrhythmia ay bumalik naman noong 2017 at na-miss niyang muli ang 2 laban. Pagtatapos pa ni Aldridge mga kaibigan na hindi mo nga raw alam kung saan nga ba ito magtatapos at gusto nga raw niyang masiguro ngayon na ma-enjoy na niya ang bawat araw. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, ang Los Angeles Lakers ay nilinaw na nga mga kaibigan na itong si Anthony Davis ay napahintulutan na sa full on-court activity at ayon kay Frank Vogel, in-announce nga niya ito during sa kanyang pregame media availability sa araw na ito. Itong si Davis ay na-miss ang huling 27 games matapos nga niyang makuha ang Rife Cup strain. Ayon pa nga kay Frank Vogel, siya na ngayon ay ma-evaluated muli pagkatapos ng road trip na ito laban sa Boston Celtics. Dagdag pa ni Frank Vogel na kaya na nga raw niyang mag-participate mula sa mga full practice at ang lahat ng araw ng mga bagay na pinapagawa nila para kay Davis ay ang simula mula sa kanyang full ramp up at tuluyan na nga itong makakabalik sa lineup. Ang lahat nga raw na ginawa niyang court works patungo sa puntong ito ay isang mensahe na siya nga raw ay handang-handa na. Sa ngayon ay hindi pa nga sigurado itong si Frank Vogel para sa eksaktong date na siya na nga ay makakapaglaro. Ngunit umaasa nga ito sa isang posibilidad na siya ay makakapaglaro para sa Los Angeles Lakers sa tuwing makakaharap nila ang Dallas Mavericks. Kung sakaling itong si Anthony Davis ay hindi pa rin makakabalik next week, ang kanyang pagbalik mga kaibigan ay umabot na sa 9 na linggo mula nang makuha niya ang injuring ito na kung saan dumoble na ang kanyang initial 4-week timeline. Para kay Frank Vogel, itong araw ay parte mga kaibigan mula sa kanilang long-term plan nang sa gayon ay masiguro nga nila na ang kanyang pangangatawan ay magkakaroon ng fully recovered at maging matibay. Nilinaw nitong ni Frank Vogel na ang lahat ay handang-handa na para sa kanyang pagbalik sa floor at lalong-lalo na itong si Anthony Davis. Sinabi nitong ni Frank Vogel na nauubos ng araw ang pasensya nitong ni AD bilang naging pasyente at hindi na nga raw ito makapaghintay para makapaglaro. Ang pagbabalik nga raw nitong ni Anthony Davis para kay Frank Vogel mga kaibigan ay isang malaking pag-angat para sa koponan ng Los Angeles Lakers. They said, don't fall, don't forget all the things you